bingo, sir. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nadakip habang sumasideline sa pagpasada ng jeepney ang isang dating security driver. Matagal na palang tinutugis ang suspect dahil sa pagpatay umano sa kanyang kapitbahay. Ang mitya ng krimen, madalas na pambubuli umano ng biktima. Narito ang aking eksklusibong pagtuto. Sa loob ng pampasaherong jeepney na kanyang pinapasada, dinakip ng mga operatiba ng PNP and CRPO ang lalaking ito. Matagal nang may warrant of arrest ng suspect para sa kasong murder pero nagtago sa Caloocan. Itong ating suspect ay dating security driver ng isang Koreano nung time na kasagsagan ng Pogo. Since wala na nga yung mga Pogo dito sa atin, so siya ay nag-sideline as a jeepney driver. Ayon sa pulisya, binaril at napatay ng suspect ang kanyang kapitbahay na nang mamaliit umano sa kanya. Ayon sa ating suspect, madalas siyang nabubuli nitong ating victim. Tuwing dadaan siya, kinikikilan siya. Hanggang sa humantong na raw sa puntong napundi na ang suspect. Napuno na kasi nga lagi daw siyang nabubuli. Nagdilim yung paningin at pinatay na niya yung victim. Kasi lagi pong nangungutong sa akin yun, ma'am. Pagdating ko doon, hinihingan ko ang palagi ng sandal. Ang may bahay naman ng pinatay pati ang kanyang anak, masaya't napalapit sila sa pagkuha ng hustisya para sa biktima. Hindi ko po mawari ang aking talagang tuwa. Akala ko wala ng pag-asa. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Kasunod ng Pogo ban, Pigo naman ang gustong paghigpitan ng ilang senador. Yung po yung online na pagsusugal na ang customer nasa Pilipinas. Inusisa rin sa Senado ang mabagal umanong deportation ng mga dayuhang Pogo worker. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kahit banned na lahat ng Pogo, marami pa ring dayuhang trabahador nito ang hindi pa nadedeport sa kani-kanilang bansa. Yan ang lumabas sa pagdinig ng Senado kanina na ikinadismaya ng ilang senador. Ang napailabas na ho natin, Mr. Senator, is a total of 3,024. 10% lang. So, yan. Why is that? Yan po are those that are apprehended or arrested in various operations by BI and or PAOK. Meron tayong 27,000 foreign nationals na dati nag-work sa Pogo at hindi nyo na-account kung nasaan po sila. Meron po kaming close coordination sa Bureau of Immigration at lalo na rin po sa PAOK and NBI. Sa isang raid nga nitong Enero sa Parañaque, kalahati lang sa 438 na nahuli ang na-deport. Nung mga nahuli ho kasi, wala yung passport. So we have requested from the embassy for their travel documents. Paglilinaw ng BI, mas marami nang napalabas noong nakaraang taon. Iginiit din ng PAGCOR na tinutuntun na ang maliliit at illegal ng Pogo operation na isinusumbong sa kanila ng ilang concerned citizen. Some of these have gone on guerrilla operations already. May mga nasa bahay-bahay na. We're finalizing this target packet. We will endorse it to PAOK. Yung iba pumunta na daw sa mga islands. Pinatututukan din ang mga travel agency na nag-i-issue ng mga peking dokumento sa foreign nationals. Kailangan po natin tignan ng anggulo na meron inside job. Possible na ito ang dahilan ng pagpapatuloy ng pagpasok ng mga foreign nationals sa Pilipinas gamit ang mga fake documents. Tulad sa niraid ng PAOK kamakailan kung saan nakakuha ng maraming government-issued ID, birth certificate at marriage certificate na orihinal galing sa Philippine Statistics Authority pero peke ang mga taong nakasulat. They issued Philippine passport dun sa mga foreign nationals and then pinapalitan po nila ng mga pangalan. May mga contact pa rin po sila sa mga government agencies. And yun nga ho sir yung ni-request namin with other agencies. Especially those who issued yung government-issued IDs na to conduct investigation on their own. We're looking at 21 more like this. Sinita rin ng mga senador ang anilay mahinang regulasyon sa mga PIGO o Philippine Inland Gaming Operator. Dapat daw mas maalarma tayo rito kaysa sa POGO. Ang hari ng kasamaan ay itong PIGO dahil ang mga manlalaro ay Pilipino. Darating yung time, tataas yung krimen. Dahil lulong ang napakaraming Pilipino sa PIGO, online gaming. It has to be regulated.
With regard lang po to the responsible gaming program, which covers po both yung sa mga land-based natin at saka yung online din po currently, meron naman po tayong mga programa po, like yung banning program, pwede po silang mag-ban ng sarili po nila, or yung pamilya po nila yung pwede din pong mag-nominate. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa online payment platforms. Yung mga online providers po mismo, meron na rin po silang ginagawa, mag-set na ng limit. Sa ngayon, may 60 licensees sa online gaming at hindi muna nag-i-issue ng mga bagong lisensya ang PAGCOR. May mga multa naman daw para sa mga delinkwenteng operator, pero mungkahi ni Tulfo, suspension o kanselasyon ng mga lisensya. Kaugnay naman ang mga Pilipinong sangkot din sa Pogo. Yung mga Pilipino na kasabwat sa illegal na gawain ng mga Pogo, especially involving lab scam, na panloko ng mga foreigners, kapag nagkakahulihan, nabibigyan ng ayuda ng TSWD, ay sana yung binigay na ayuda doon, binigyan na sa talagang tunay na dapat bigyan ng ayuda yung mga mahirap na kababayan. Let us compel the DSWD for the next hearings. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nagkasa ng sariling pagpatrolya ang China sa South China Sea, kasabay ng joint patrol ng Pilipinas, Amerika at Canada. Gumugulong naman ang negosasyon para sa Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Nakatutok si Chino Gaston. Kasabay ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa West Philippine Sea ng Pilipinas, Canada at Amerika kahapon, kinumpirma ng AFP na may namataan itong warship ng Chinese Navy, pati isang research vessel at isang helicopter. Ayon mismo sa China, nagkasa ng routine patrol ang kanilang mga barko kahapon. Sabi pa ng China, ang pagkumbida ng Pilipinas ng mga dayuhang bansa para sa mga joint patrols ay pagtatakip lang sa pang-uudyok ng gulo, media hype at paglabag umano sa karapatan ng China sa dagat. Pero giyet ng AFP, karapatan ng Pilipinas na magkasa ng joint patrols at gawin ang MMCA sa ilalim ng international law. Sa sandatahang lakas ng Pilipinas, we are anchored on international laws in this. The arbitral ruling ruled in the favor of the Philippines, and this is the right of our country to perform in these exercises in our exclusive economic zone. Gusto pa ngang dagdagan ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner ang mga bansang sasali sa MMCA. Habang ang Department of National Defense nagsimula na sa negosasyon sa Canada para makabuo ng Defense Treaty na mala Visiting Forces Agreement natin sa Amerika. We are looking forward to having more of this with other countries such as Italy, United Kingdom, and France. Dati wala tayong mga joint sale with these countries, and this is a good sign, because it means that again, we share interests and we have common objectives. Pero hindi lang ang mga joint patrol sa EEZ ng Pilipinas ang inaalmahan ng China. Inakusahan ng Chinese Foreign Ministry ang Pilipinas ng hindi pagsunod sa pangako umanong tatanggalin ng US Typhoon missile launcher mula sa Luzon. Pero ayon sa AFP, walang ganitong pangako ang Pilipinas sa China. Wala po tayong commitment na gano'n. Ito pong Typhoon missiles natin for the side of the AFP, ang gamit po nito is for our exercises, for training purposes. Abril ng 2024, dumating ang US Typhoon missile system sa Pilipinas para matuto ang mga sundalong Pilipino kung paanong gamitin ito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Walong araw bago ang eleksyon 2025, nagdagdag pa ang COMELEC ng mga taong magve-verify sa mga naimprentang balota. Isang senatorial candidate naman ang nagpahayag ng pag-atras sa pagtakbo. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. 27 milyong balota para sa May 12 elections ang naimprenta na. 36% yan ang mahigit 70 million ballots na kailangan maimprenta ng COMELEC hanggang April 14. Ang problema, hindi kasing bilis ang verification process ng balota kaya nasa 4 na milyon pa lang ang verified. Kaya nagdagdag ng 200 verifier ang COMELEC na nakapwesto na sa basketball court ng Amoranto Sports Complex. Bukod pa sila sa daan-daang verifier sa National Printing Office. Mano-mano nilang iniinspeksyon ang mga balota para matiyak na pasok sa standard bago padaanin sa automated counting machine. Kung ganito,
Parang pera natin, papayag ba tayo yung pera natin? Dapat walang smudge, dapat walang ganitong mga linya. Kaya tinacheck niya lahat. Yan yung manual verification. Mabilis na yung tapos smudge. Error. Dahil nag-error, muling tiningnan ng verifier ang balota tsaka isinubo muli sa makina. Ayun, pass na siya. Kapag pasado, good ballot na ang turing kaya gagamitin sa eleksyon. Ang mga depektibong ballot, ihiwalay. Kampante naman ng COMELEC na maaabot pa rin nila ang kanilang April 14 deadline. Mahigpit ang seguridad dito sa Amoranto. Maraming matang nakatingin. Kung kaya sinasabi ng COMELEC na imposible umano ang sinasabi ng ilang sindikato na maaari silang magpapanalo ng kandidato sa pamamagitan ng pagmanipula ng makina o ng balota. Pinabulaanan na ng COMELEC ang pangako ng isang sindikato na magpanalo ng magbabayad na politiko gamit ang invisible ink sa balota. May isa pa umanong grupo na kinabibilangan naman ng isang dating empleyado ng komisyon. Taga-COMELEC talaga dati, 17 years ago. Nakaka-15 taon pa lang tayo nag-automate ng eleksyon. So wala siyang alam sa automated ng eleksyon. Pag narinig dito ngayon ng mga kababayan natin, yan po, paki-aresto nyo na kaagad. Caught in the kaagad yan. Samantala, inihayag ni Dr. Willie Ong ang pag-atras ng kandidatura sa pagkasenador para tumutok sa pag-aalaga sa kalusugan matapos ma-diagnose na may sarcoma cancer. Hindi naaalisin ng COMELEC ang pangalan niya sa balota at magiging stray vote na lamang ang kanyang boto. Ayon pa sa COMELEC, kung hindi kayang personal na pumunta ni Ong sa COMELEC, maaari naman siyang magsumite ng certificate mula sa doktor. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. At Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi. Walang iba kundi si Binibining Marikit star Ashley Rivera. Ashley! Thank you, Miss Vicky, and good evening mga kapuso. No chill sa mga kakaibang twist ang kwento ng My Ilonggo Girl na babaguhin ang mukha ng GMA Prime dahil sa isang insidente. At dahil sa lakas ng chemistry ng mga bidang sina Jillian Ward at Michael Sager, may bago rin aabangan sa kanila. Makichika kay Lars Santiago. Sir Francis! Naisalba man ni Francis si Tata laban sa tangka sa kanyang buhay kagabi. Mamaya, the patient has suffered chemical burns to the face dahil sa asidong sinaboy sa kanyang mukha. Magkakaroon ng malaking pagbabago sa mukha ng prime time. Sino bang demonyong makakaisip ng gumawa ng ganito? Is it the end na nga ba sa love story ng My Ilonggo Girl? Abangan po nila kung maayos pa ba ni Francis at ni Venice yung sa kanilang dalawa or anong gagawin ni Venice kay Tata. Of course, napakasakit nito para kay Francis, yung asawa niya, linoko siya. So makikita po natin yung gagawin ni Francis sa confrontation nila. At that also affects the relationship of Tata and Francis. Dagdag problema pa, lalo't di pa nasisettle ang marriage ni na Venice at James played by Yasser Marta. Grabe siya magmahal eh. Talagang hopeless romantic, gagawin niyan lahat. Nabaliw na nga sa pag-ibig. At hindi papayag si James mawala si Venice. Ako ang legal na asawa. The time of my life. Off-cam, sobrang ibang level na raw ang closeness at pagiging komportable ni na Jillian Ward at Michael Sager sa isa't isa. Ilang months pa lang kami nag-work together. Very down to earth din si Michael and talagang nag-e-effort po siya na maging komportable yung mga katrabaho niya. I can really say that Jillian has been a big blessing in my life, especially late last year. Unexpected to, but unexpected yung relationship namin on and off cam. She understands me, I understand her, and that really makes me happy. Napakaraming nagsasabi na talagang malakas ang chemistry ni na Jill at Michael. Ngayon pa lang, inihahanda na ni Direk Rado Peru ang isang Mick Jill movie. Sana matuloy. Hopefully meron. Kung madala pa namin to sa film, exciting po yun. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.
Itinalagang bagong Transportation Secretary si dating COVID-19 testing czar Vince Dizon. Epektibo yan sa darating na February 21. Papalitan niya si Transportation Secretary Jaime Bautista na nagbitiw para tutukan ang kanyang kalusugan. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, autorisado ng opisina ng Pangulo na simulan na ang transition. Bukod sa pagiging testing czar nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nanungkulan din si Dizon bilang President at Chief Executive Officer ng Bases Conversion and Development Authority. Itinulog sa Energy Regulatory Commission ng isang advocacy group ang umunoy sobrang paniningil ng Meralco na aabot daw ng 160 billion pesos sa loob ng 2 taon. At sa gitna nito ay humihingi pa umano ng dagdag singil ang Power Distribution Company. Nakatutok si Maki Pulido. June 2022 nang iutos umano ng Energy Regulatory Commission sa Meralco na limitahan lang ang singil sa distribution charge sa 1 peso and 35 centavos per kilowatt hour. Kabilang na dapat dyan ang metering charge at supply charge. Pero ayon sa National Association of Electricity Consumer for Reform o NASECOR, kung titingnan ang likod ng Meralco bill, naningil ang Meralco ng 2 pesos and 9 centavos para sa distribution, 33 centavos sa metering at 49 centavos sa supply charge. Sobra umano ng 1 peso and 57 centavos sa itinakda ng ERC. Imumultiply mo lang yan sa kanyang energy sales ng 1 taon na kinuha natin sa website nila. Diba? Sa 1 taon pa lamang ay lumabas na 82 billion pesos. Kaya kung dinoble natin 2 taon, 164.5 billion pesos ito. Ang ibig sabihin nito sa electric bill ni Josel, sobra ng 1,122 pesos ang siningil sa kanya ng Meralco. Galing yan sa pagmultiply ng 1 peso and 57 centavos na di umano'y overcharge sa 715 kilowatt-hour na kinonsumo niyang kuryente. Pagkain araw-araw, dapat doon pumapunta yun. Illegal umano ang sobrang paniningil na ito ayon sa NASECOR, kaya sumulat na ito sa ERC. Malaki ang dagok nito, malaking epekto nito sa kanilang prangkisa. Dapat ka ba bang pagtiwalaan ng mga tao? Kinumpirma ng ERC na 1 peso and 35 centavos ang inutos ng ahensya na distribution charge, pero average rate daw ito. Dahil average rate, magkakaibang singil depende sa konsumo at customer class. Pero bine-verify na nila ang mga datos para masagot ang sulat ng NASECOR. Hinihintay pa namin ang pahayag ng Meralco. Sa itinakdang 1 peso and 35 centavos na distribution charge ng Meralco, handa silang mag-refund ng sobrang singil na 19 billion pesos. Pero puna ng grupong NASECOR, kahit may sobrang nakolekta, humihingi pa ang Meralco ng dagdag na 33 centavos sa sisingiling distribution charge. Nagsusoli ka na nga sa 1 peso and 35, ba't mo itataas sa 166? Ano ba naman ito? It's absurd, unreasonable. Sabi ng ERC, kaka-file lang ng petisyong dagdag singil ng Meralco. Sasailalim pa raw ito sa mga public hearing at evaluation kung ito ay nararapat. Sabi ng Meralco customer na si Josel, sa paniningil, isipin sana ang mga katulad niyang laging naghahagilap ng pambayad sa kuryente. Tiwala. Maayos nila yung ginagawa yung trabaho nila. Kasi hindi naman biro yung ganyan Yung taong bayan naghahanap buhay. Usually po yung iba hindi naman talaga alam kung ano talaga. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Naghain ng reklamo sa NBI ang disc jockey at influencer na si Jelly Au laban sa paranakit umano ng kanyang fiancé. Sa social media post ng kanyang kaibigang si Christian Tugado na pinayagang ipagamit sa GMA Integrated News, makikita ang dugoang mukha ni Jelly. Nagtamuri siya ng mga pasa at sugat. Ngayong araw, nagtungo ang kampo ni Jelly sa tanggapan ng NBI para idulog ang insidente. Hindi muna siya nagpaunlak ng panayam pero sa social media, nagpasalamat siya sa lahat ng mga nagpaabot sa kanya ng panalangin at suporta. Ibinasura ng Pasay Metropolitan Trial Court ang kasong acts of lasciviousness na inihain ng aktor na si Sandro Mulak laban sa isang direktor at isang scriptwriter. Sa desisyon, sinabi ng korte na bahagi na raw kasi ito ng hiwalay na asuntong rape through sexual assault na isinampa rin ni Mulak sa Pasay Regional Trial Court laban kina Jojo Nones at Richard Cruz. Kaya ayon sa korte,
overkill na ang pagsampa ng hiwalay na 2 counts ng acts of lasciviousness. Sa isang Instagram story, sinabi ni Sandro na hindi pa na-dismiss ang kasong mas mabigat na ngayon. Maghahain din daw ang kanyang kampo ng motion for reconsideration. Sa mga kapusong may lakad bukas para i-celebrate ang Valentine's Day, magdala po ng payong dahil magiging maulan. Ayon sa Pag-asa, 3 weather system pa rin ang umiiral sa iba't ibang panig ng bansa. Ang shear line na salubungan ng mainit at malamig na hangin patuloy na magpapaulan sa Batanes at Babuyan Islands. Easterlies naman ang inaasahang magpapaulan sa Visayas at ilang bahagi ng Luzon kabilang sa Metro Manila. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang iiral naman sa Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, bababa ang tsansa ng ulan sa umaga sa malaking bahagi ng Luzon. Ilang lugar naman sa Bicol Region, Visayas at Mindanao ang posibleng ulanin. Pagdating ng hapon, inaasahan ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Posible po ang heavy to intense rainfall sa maraming lugar kaya mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Inaasahan namang mababawasan ang ulan pagdating ng gabi. Gaya ng naranasan kanina sa ilang bahagi ng Metro Manila, may tsansa rin ng ulan sa hapon bukas kaya doble ingat lalo kung mayroon kayong mga lakad. Just a day before Valentine's Day, may good news tayo lalo sa fans ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Mapapanood na natin simula ngayon ang highest-grossing Filipino film of all time na Hello Love Again sa streaming platform na Netflix. Kaya kung na-miss out nyo yan sa mga sinihan, now is the perfect time to watch the sequel ng love story na Ethan at Joy. Para hindi na sumabay sa Valentine's Day, may ilan ang nag-date sa mga romantic pero libreng pasyalan sa Maynila. Dagsa na rin ang mga namimili sa Dangwa Flower Market. At live mula sa Pasig River Esplanade, nakatutok si Maris Umay. Maris. Vicky, bukas pa nga ang araw ng mga puso pero marami na ang naunang mag-celebrate ngayong besperas ng Valentine's Day. Ika nga nila, wala naman sa petsa yan dahil kung tutuusin nga araw-araw dapat araw ng pag-ibig. Dito sa Roseros Park, piniling i-date ni Andre ang kanyang nililigawang si Trix ngayong bisperas ng Valentine's Day. If mismong date na po, medyo busy na po, mas nagiging hassle na po. Valentine's is not about the date po. Yun po is para pong gamitin nyo lang po yung time nyo ng couple nyo na magkasama po. Yan. Bagay na mas nagustuhan naman ni Trix. Culture and heritage. Kumbaga, ma-appreciate lang yung roots natin as Filipinos. Ganun. To explore, very informational din po siya sa amin. Ganun. Kumbaga, it gets us both na parang to learn new things. At marami silang nag-advance Valentine's sa itinuturing na last lang of Manila, kung saan tahimik at pwedeng makapag-commune with nature, tulad ng pagmamasid sa Koi Pond o makukulay na fountain. Siya, nature, so deep talks, ganon. Kamusta na ba kayo through the day? Studies pa rin po kasi yung pinag-uusapan namin ngayon. Like adulting. Tiwala lang din. Loyal kasi tayo. May nag-prenup pictorial pa sa bahagi ng Aroseros na nakaharap sa Pasig River. Wala pa gano'n pang tao. Kami-kami lang, konti lang. Ma-enjoy mo pa yung views. Minsan lang naman sa isang taon yun. Pero, di ba, araw-araw naman ang araw ng puso. Habang ang iba, in-enjoy ang ilog sa bagong Pasig River Esplanade. Lalong buhay naman ang Dangwa Flower Market na dinadagsa ng mga namimili ng panregalong bulaklak. Merong taken, gaya ni Andre. Para sa girlfriend ko po. Kasi love ko siya. Basta mapasaya ko yung girlfriend ko and ma-appreciate niya. Bulaklak po kasi para sa akin siya, pang romantic kumbaga sa kumbaga sa love. Iba pa rin yung binibigyan mo ng bulaklak yung taong mahal mo.
kahit mga NBSB o no boyfriend since birth tulad ni na Rasmin at Jadine. Team Single! Nagkasundo po kami na ibigay sa parents namin, dry flowers. And sa akin po, binili ko shots because favorite color po ng mom ko is purple. Ako naman po is yellow po yung sa mom ko. So dried po siya kasi para hindi po nalalantay yung significance of love. Self-love lang po siya. Mahalin niyo po muna yung sarili niyo kasi pag parang hindi niyo po mabibigay yung love na genuine love kapag hindi po nanggagaling muna sa sarili niyo po. Pinakapatok ang mga Ecuadorian roses, China roses, carnation, eucalyptus at tulips na nagmahal na ng 20 hanggang 600 pesos depende sa klase. Mabenta rin ang mga bouquet na may stuffed toy at balloon, pati mga dried flowers. Sa mga naghahanap naman ng panregalong praktikal this Valentine's, ang mga bouquet na ito sa Cagayan literal na pang-healthy relationship. Presenting Veggie Bouquet. Gumawa tayo ng gulay bouquet to give an idea to these farmers na hindi mawalan ng pag-asa na itong mga gulay nila ay magkakaroon pa ng karagdagan. Vicky, ngayong gabi, mas dumami pa yung mga pamilya at mga magkakasintahan na naririto sa Pasig River Esplanade para mag-celebrate at mag-date. Kung nagmahal naman na ang maraming mga pang-Valentine gift, mas magmamahal pa raw yan bukas. Pero para sa marami, wala namang kaso ito dahil mahal naman daw talaga ang magmahal. Pero ang totoo niyan, Vicky, priceless naman daw talaga ang pagmamahal. Di ba, Vicky? Happy Valentine's! Nax, totoo yan. Mga sabi nga kay Rafi. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Ibinahagi ni Sparkle star Bianca Umali ang kanyang naging reaksyon sa issue na ipinukol sa kanya kaugnay ng pelikulang Mananambal kung saan kasama niya ang superstar na si Nora Honor. Emosyonal ding binalikan ni Bianca ang mga pinagdaanan mula sa kanyang kabataan. Makichika kay Nelson Canlas. I always say na, Mama, mahal kita. Lahat ng ginagawa ko, gusto ko nakikita mo kasi para sa'yo to. Naging emosyonal si Bianca Umali sa kanyang muling pag-upo sa GMA Integrated News Interviews nang ikwento niya ang struggles na pinagdaanan niya nung bata pa siya. Ulilang lubos at the age of 10 at tanging Lola Victorina lang niya ang umaruga sa kanya. Kinupkup niya ako without any question. Imagine ko yan, nakwento ko naman na maraming beses. 11 kami ng mga apo niya sa bahay niya. And she all sent us to school. And given all of that, my Lola wasn't the richest. My Lola was past 60. She was retired, able to... How is she able to do that? Exactly, that's the miracle. Kahit po kami, talagang when we backtrack, and even when you ask her, she would say, hindi ko rin alam. She's such a selfless woman. Siya yung Wonder Woman ko. I call her my superhero dahil sinalba niya ako, kuya. Ang lahat daw ng ginagawa niya ngayon, mula sa personal achievements, pati na sa milestones ng kanyang career bilang artista. It's for her because sa ganitong paraan ko, pinapakita sa kanya na ito yung pagpapalaki mo sa akin. Na proud ako kasi hindi ko sinayang yung mga turo mo sa akin. Kabilang sa milestones na nagbigay ng labis na kasiyahan sa kanyang lola, ang pag-uwi niya ng Jinseo Arigato International Film Festival Best Actress Award last year, kung saan niya nakatrabaho si National Artist for Film and Broadcast Arts Nora Honor sa pelikulang Mananambal. Surreal daw ang experience na makatrabaho ang nag-iisang superstar ng Philippine showbiz. Pero maging ito, nabalot ng intriga. Recently, naging viral yung isang part ng press conference ng Mananambal the Healer. And sinagot mo yung billing issue na binato sa'yo. Kwentuhan mo ko, anong nangyari ba doon? I was shocked. It became an emotional moment for me at some point. But then, in my heart and in my mind, I knew that the best way to handle it was to be the most professional person in the room, to be working with our superstar and with our national artist is already an honor. And that is everything I need. Everything else that comes from it, the billing, even the award that I won, is already a bonus na lang. At dahil Valentine's Day bukas,
tinanong na rin namin kung may plano si Bianca at ang boyfriend na si Ruru Madrid. Well, kaming dalawa po ni Ruru, hindi po kami talaga nagse-celebrate ng araw ng pagmamahalan. Pero para sa amin po kasi, hindi po namin kailangan ng particular na araw para po i-express at patunayan sa isa't isa na mahal kita. Sa part 2 ng aking interview kay Bianca, mas lalalim pa ang usapan. Ikukwento niya ang maraming bagay na nagpatibay sa relasyon nila ni Ruru. At ang isang pinagdaanan niya last year na matindi ang naging epekto sa kanyang buhay. Nobody knew but Ruru. It wasn't easy. I always thought, ayoko na nito. Ayoko na dito. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sa Club Filipino, ikinasa ng senatorial slate ng PDP laban ang kanilang proclamation rally. At mula po sa San Juan, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol! Vicky, inaasahang darating si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa programa ng PDP Laban ngayong gabi. Binansagang Duterte senatorial candidates ang mga pambato ng PDP Laban. Kabilang sa kanila sina Attorney Jimmy Bondoc, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Bongo, Attorney J.B. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Congressman Dante Marcoleta, Pastor Apollo Kibuloy na napanood via video message. Ang guest candidate ng partido na si Attorney Vic Rodriguez at Philip Salvador. Si Vice President Sara Duterte nagpadala naman ng mensahe para sa mga kandidato ng partido. Habang isinasagawa ang pagtitipon ni Enrique dito sa Club Filipino, nagtitipon-tipon naman ngayon ang mga taga-suporta ng mga Duterte, gayon din ang mga taga-suporta ng ilang kandidato. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Patuloy din ang kampanya ng ilang senatorial candidate para sa election 2025. Sa probinsya, nag-ikot ang ilan sa kanila. Nakatutok si Salima Refran. Sumama muli si Pangulong Bongbong Marcos sa kampanya ng admin senatorial slate sa Iloilo City. Present dyan ang mga kandidatong sina Benher Abalos, Makati Mayor Abby Binay, Senador Bong Revilla, Senator Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senador Lito Lapid, Senadora Amy Marcos, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Tito Soto, Senador Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo at Congresswoman Camille Villar. Binisita ni Bam Aquino ang Bohol isang araw matapos talakayin ng issue ng edukasyon sa Tarlac State University kahapon. Habang si Attorney Sunny Matula nasa isang union event sa Laguna, pati sa Workers' Assembly sa Pampanga. Kahapon, nakipagdialogo siya sa grupo ng employers. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa election 2025. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Mas mura na po ang bigas sa ilalim ng Rice for All program, pero sa mga kadiwa center lang. Para mapamura rin ang bigas sa iba, target po ng Agriculture Department na pababain ang presyo ng imported rice, bagay na mahirap sundin ayon sa ilang retailer. Nakatutok si Bernadette Reyes. Simula ngayong araw, lalo pang pinababa ang presyo ng mga bigas sa mga kadiwa centers sa ilalim ng Rice for All program. Ang 100% broken rice na dati 36 pesos, ngayon 33 pesos na lang. Ang 25% broken rice naman mula 38 pesos, 35 pesos na lang. Habang ang 5% broken na dati 45 pesos per kilo, ngayon 43 pesos na lang. Malaking bagay raw ito para sa mga mamimili na limitado ang budget. Katulad namin ng mga mother na talagang hirap sa mag-budget sa araw-araw. Malaking tulong po. Sana bumaba pa rin. Para maging naman kami. Magkasya naman sa amin yung budget namin. Pero may ibang retailer na hindi pa agad makapagbaba ng presyo. Bibigyan naman daw sila ng palugit ayon sa DA. Sa ngayon po ma'am ay kami po hindi pwede magbaba pa ng ganong halaga kasi po mataas pa ang aming puhunan at pag ulit na ubos to, saka po kami o-order ng ganong halaga
para makasuga pa sa gusto nila. Nakikipag-ugnayan na rin ng DTI at DA sa mga groceries at supermarket para makapagbenta rin ito. Of course, kung kaya nilang ibaba or kaya nilang magbenta ng presyo na mababa, of course, this is best for the consumers kasi at least yung mga consumers may choices talaga ng mababang presyo. Habang bumababa ang presyo ng bigas sa mga kadiwa centers, target din ng Department of Agriculture na maibaba ang presyo ng mga imported na bigas. Mula sa kasalukuyang 55 pesos kada kilo, target na maibaba sa 52 pesos kada kilo ang 5% imported rice simula February 15. Bagay na mahirap daw para sa ibang retailer dahil halos wala nang kikitain sa bigas. Wala na kami masyadong aabutin. Dahil nagbabayad kami ng pesto, nagbabayad ng labor, talo nga, nagbabayad pa kami ng business permit. World prices are also going down. Theoretically, if world price of rice goes down, including even its inputs, including fertilizer, should follow. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Bukas pa ang Valentine's Day pero full of love na ang media conference kanina ng upcoming rom-com movie na Everything About My Wife. Ang mga bida at real-life couple na sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado nag-share pa ng wisdom about love. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Valentine's feels ang media conference ng Everything About My Wife na pinagbibidahan ni na Ultimate Star Jeneline Mercado at Kapuso Drama King Dennis Trillo at ang makaka-love triangle nilang si Sam Milby. Ang Everything About My Wife na collaboration ng Creation Studios at GMA Pictures, perfect post-Valentine's movie nga raw dahil puno ng life and love lessons. Paano ka sumasaya sa pag-ibig, paano ka na-fall in love, paano mo nasusurvive yung isang relasyon. Malalaman mo dito yung roller coaster ride ng human emotion na sa tingin ko talagang makaka-relate ang bawat isa. Lahat naman tayo may pinagdadaanan at nag-heal. So I think maraming makaka-relate talaga. Sometimes you just focus so much on what you need and what like on yourself, but love is sacrifice. Love is not about you, it's about the other person. And when you focus on the needs of the other person also and giving that love, sacrificial love, then you'll have a much happier relationship. Diyan Karuhatan, will you be my wife? Gaganap sina Jeneline and Dennis as Imo and Dom na mai-in-love sa isa't isa. Magpapakasal. Hindi pa malinis! Bakit ba kasi ngayon nagva-vacuum? Nagmi-meeting ako. Pero nang magkaproblema ang pagsasama, magiging on the rocks na ang marriage. But in real life, malayo raw ang Den-Jen sa kanilang mga karakter dahil happy and strong ang kanilang married life. Ang sikreto raw, you should know everything about your wife and vice versa. Napaka-importante ng communication. Kung ano yung mga nagiging pinagdadaanan nyo, mga nagiging problema ninyo, uupuan nyo talaga. Uupuan. Kayong dalawa talaga yung magkakaintindihan. Pagsasabi ng totoo, kasi feeling ko, pagka nagsabi ka naman ng totoo, di mo na tinago yung totoo, hindi ka na magkakamali eh, di ba? Pinaka-importante siguro maging transparent sa lahat ng mga ginagawa mo, kung saan ka pupunta, anong gagawin mo. Kailangan malaman lahat yun ng asawa mo eh. Ganun din sa akin, kailangan malaman ko lahat tungkol sa kanya para mas maintindihan ko siya. Si Sam na inspiring nga raw sa Kapuso couple. Peaceful. and their relationship, hindi parang nakakaingit yung kahit magkasama sa work, kahit magkasama, I mean, most people like to separate yung dalawang buhay, work and personal life. But they're able to do it so well. Ibang-iba na rin daw ang working dynamics nila ngayong mag-asawa na sila at mayroon ng mga anak. Iba yung maturity naming dalawa ngayon dahil mas... Kasi noon, konting kibot, nag-aaway na kami, yung gano'n. Mapatingin lang siya sa iba, nagagalit na ako, yung gano'n. Medyo, immature talaga. Oo, sobra. At hindi, bata, pareho kami. Tapos, gusto namin maging role model syempre sa mga anak namin. Gusto namin makita nila na ganito dapat pagka
dapat palaging masaya, kailangan ipakita sa kanila na kung paano nagsusurvive yung isang relationship para makita rin nila paglaki nila kung paano nila i-handle pag napunta na sila dun sa ganung klaseng sitwasyon. May standard. Bukas, working Valentine's Day sila sa Cebu. Magkakaroon sila ng mall shows habang showing naman ang pelikula in cinemas sa February 26. Aubrey Carampel, updated showbiz happening. And that's my chika this Thursday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Ashley Rivera aka Petra Mahalimuyak. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thank you, Petra. Thank you, Ashley. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.